Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Meron kaming isang case dito ng Toyota na Vios Corolla. Pagka umaga, anong sabi? Anong sabi nito? Lakas mo. Mahirap yung sir, start. Ay hindi. Hindi siya gumagana yung drive. Opo. Hindi kaagad kumakapit yung transmission. Automatic transmission po ito. Pag umaga malamig, wala talagang abante. Kailangan painitin muna. Mga gaano katagal? Mga 5 minutes ata. 5 to 10. 5 minutes to 10 minutes papainitin muna. Eh ang problema, sabi sa kanila doon, overall daw yata, no? Sinabihan siya, overall. Kaya lang, dahil itong mekaniko natin dito, alam naman niya yung problema. Paano mo ba nalaman na, na dapat hindi mo na overall? Sobra sir yung dumi sir ng ATF niya sir, tsaka yung may mga tagas dun sa oil pan, tsaka CV joint. Axle. May tagas. May tagas po. Yung mga oil seal niya, palitan din. Mabuti na lang mga kapatid, yung mekaniko natin aral na dito sa mga trabaho natin. Kaya nung na-diagnose niya yung problema, anong sabi mo doon sa may-ari? I-call lang na sir, i-cleaning yung oil pan niya. Yung oil pan, yung Opo, filter. Tsaka yung sa CV joint niya, yung mga oil seal. Yung oil seal may tagas. O di pag may tagas ang oil seal doon sa may axle, tatagas ang ATF. Okay, tatagas ATF. Tapos dito, sabi mo may tagas din dito. Opo, dito sa oil pan dito na siguro natuyuan. May tagas dito. Opo. Mauubos nga ang niya, ang ATF niya. So pag nabawasan ng ATF, ano mangyayari? Mahirap sir mag-shifting. Mahirap yung hindi mag-shift, di ba? Tapos ano pa mangyayari, yung pinakadelikado? Mag-overheat sir yung transmission niya. Mag-overheat kasi ang nagpapalamig sa transmission, yung saktong ATF mo. Kapag kakulang ang ATF mo, yun nga, hindi talaga magsishift yan ng biglaan kasi mag-iipon pa ng pressure yan. Dapat makarating pa sa torque converter yung ATF na yun. Wala siyang mapapump. Kaunti sir nakuha natin sir. Kaya, nasan ba yung nakuha mo? Tingnan natin. Gaano karami. In place naman lahat. Yung pati yung ilalagay nating mga... ito lang ang nakuha, oh. In place yan. Wala pang 2 litro yan. Wala pa nga, sir. Wala pang 2 litro to. Kulang na kulang. Kung yan lang ang nakuha mo dito sa pag-drain mo, sa oil pan, kulang na kulang yan. Tapos marumi rin. Pakita mo nga yung dumi sa magnet. Ito, yung magnet niya. Ayan, Sabihin, na magnet, metal yan. Di ba? Ang metal na umiikot sa transmission, yung yung plates. 'Di ba? Yung sa lining tapos yung plates, yun yung napupudpud. Kaya pag marami kang nakita mga ganong mga metal na dumikit sa magnet, ibig sabihin may wear and tear na rin yung transmission mo. Kaya dapat lagi yung hindi naman masama at hindi rin naman magastos yung ganitong ginagawa, Hindi rin po magastos 'yan. Magkano lang 'yan. Tapos instead na magde-drain lang kayo ng fluid, dapat pabubuksan nyo na to para nalilinis na rin yung filter. Kaso ang problema, Michael, siguro, ayan, nabuksan na yan kasi beta gray na yan Opo, nabuksan na po yan. Pinalinis niya na daw po yan kaso nang hindi. Kaya lang nung binalik, ganun pa rin po. Ito tignan mo, dito pa lang Michael, itaas mo ng konti ito. Dito pa lang makikita mo, yung nipis ng beta gray dito, ayan Ayan So, dadaan ngayon yung fluid dyan Diba? So, maraming dadaanan, may makapal, may hindi even yung apply ng beta grade. Saka ito kasing oil pan na yan, nabebengkong yan. Kaya ayan, pag nilagyan mo ng beta grade, Michael, medyo pinupukpok ng konti yan. Yung medyo, medyo hindi pa siya tiyon-tiyo, pinupukpok mo ng konti yan, saka ka ngayon maghihigpit. Tapos, hindi rin pwedeng todo higpit kasi, sisirain niya yung beta gray. Di ba? Sisirain niya. Ngayon, ayan, madumi, Sobrang dumi. Pati yung ATF ko, sir. So ngayon, naalisin mo itong lumang beta gray. Opo. Tapos ilapat mo sa salamin para makita mo talaga kung nasaan yung bengkong niya. Ginagawa kasi namin dito, yung mga ganito, nilalapat namin sa salamin Nakikita namin kung saan yung bengkong. Kaya doon naayusin, bago isalpak to, inaayos na namin. O yan, Michael, kaya ba matapos ngayon to? Kaya, sir. Kaya na, tapos testingin natin. Kawawa naman yung senior citizen na So ito, makakaiwas to sa sa rebuild. Makakaiwas sa overall kasi nakita naman namin yung problema. Hindi talaga kakamyo, kakaunti lang yung fluid Ayan Ano yung fluid?
Oh, kakaunti lang ho eh. Mga kapatid, kanina kausap ko yung may-ari nitong Starex na to. Ayan, ito po hinila na lang sa amin mula doon sa Marikina, paakyat dito sa Antipolo. Sinerbisan po ito sa bahay niya. Eh ang problema, hindi po pala maalam sa timing belt. Ayun. Pinalitan po ng timing belt, tapos mali yung kabit. Nagbaluktutan ng barbula. Kasi kontra po yung mali yung kabit ng timing belt. Daig pa niya yung naputulan ng timing belt. Nung tumawag sa akin kasi si Kuya, sabi niya, nagpalit daw sila ng timing belt. Oo. Yun na. Pumunta ako ron, ibaba na to. Pero basag talaga yung tatlong rocker arm niya. Dalawang intake yata sa may. Dahil naputulan ng timing belt. Dahil, Naputulan. tama, pwede naman yun. Oh. So sabi ko, mas maganda yung nagputol kaysa sa hindi. Kasi hindi tumukol. Diyan nagpalat ng piston. Ayos. Oo. Nag-leak ako dun sa valve. Wala naman, okay lahat. Kaya sabi ko, palitan na lang natin yung buong. Mga kapatid, halimbawa naputulan kayo ng timing belt at medyo luma na rin naman yung sasakyan. Alam nyo rin naman na medyo gamit na, kaya nga luma na. At kinalas nyo yung cylinder head, hanggat maaari, ipadala nyo na sa machine shop. Pero, di ba, naputulan ng timing belt, hinangat ang cylinder head, hindi nagpa-machine shop. Hindi. Wala. Ala! Wala. Pa-machine shop dapat. Yun nga sabi ko sa kanya kasi bago eh. Oo, hindi kasi syempre kahit sabihin mong yan wala namang overheat, maganda pasilip mo sa machine shop kasi sila magsasabi kasi doble-doble trabaho yan pagka yung may bengkong. Yun lang, dinadala nga. Kaya nga At least dito kami pag ganyan talagang dinadala ko sa machine shop kasi iba talaga yung makina nila doon. Star yung machine shop ko, yung dyan sa baba, kaya Transman. Ayun. Oo. Di ba? Sa baba. Pag yun talagang sinilit ni yun. Transman. Doon ka rin pala. Oo, doon din ako. Kahit medyo matagal, basta ayoko dito. Transman pala yung Oo, kay Transman. Di ba? Kilalang kilala yan eh. Kay Sir Albert. Sila na rin na mag-setting, sila na maghasa, sila na rin na mag-leak test kung may sumisingaw na pressure doon sa mga barbula. Ano po yan, advice ko lang po. Lalong-lalo na doon sa mga may-ari ng sasakyan. Kung ma-experience nyo yung ganito. Hanggat maaari, padala nyo na sa machine shop. Hindi rin naman ganun kamahal. Para hindi ho kayo magdoble trabaho. At gumanda po talaga yung kompresyon ng inyong makina. Kasi pag singaw yung intake, singaw yung exhaust valve, ay hindi po talaga gaganda kompresyon yan. Maaring hindi kayo mag-overheat dahil nga po sa hindi naman tatagas yung tubig. Di ba? Wala naman back pressure. Pero doon po malalaman kung talagang walang singaw yung inyong barbula. Yan, iaangat ko tong cylinder head. Tapos, saka na natin itong problemahin pag hindi umandar yan. Yung timana tinanggal natin. Palit din. Di siya nagpa-machine shop eh. Anipis. Pero dito naman sa Starex, wala tayong problema. Yung supplier natin dyan, malaki. Sa Blooming Treat. Si Miss Rupa, babae. Ganda. Ay, Miss Rupa. Wala tayo yung Starex ko dito. Buong transmission, palitan ko. Wala. Pagdating sa pyesa, wala tayong problema na Starex. Kahit na anong model ng Starex. Meron tayo. Kahit mga ABS, lahat. Computer box. Problema lang nito, budget pala. Yun lang ang problema. Tapos sana nga ito ngayon. Yan, kung hindi naman tayo gagastos para agila tayo, para kung kinakailangan. Buti na lang, si Kuya, alalayang agila. Yung timing belt ba, nandyan lahat. Nandiyan po. Nandyan lahat. Tignan muna natin, padala ko sa machine shop. Sigurado magpapalit ng valve seal kasi kakalasin ulit. Wala na. Nandiyan po yung valve seal. May bago. Bago. Sige, Hindi nagamit? Hindi nga nagamit. Kasi nga mamasisip na. Ibig sabihin, luma pa rin. Di ba dalawa tinanggal? Di sila na yun eh. Nakabaluktutan ka na ng Sabi ko nga dalawa yung di ba binaklas? Oo. Sabi ko pamasin siya kasi valve seal. Tapos i-sitting. kaya nga tayo bumili ng one set, di ba? Andun. Ay, ayan. Di ba? Kakalibrate natin lahat yan. Kasi pwedeng hindi ka umandar kung lahat ng nozzle mo open. Dapat kasi may pressure eh. Pagka yung sinalang ko doon sa makina ko yan, at dire-diretso yung labas ng diesel, hindi aandar yan. Dapat yung best lang. Miss dapat yan, miss. Ang Hindi kulit pwede na. yun. Ayun. So Pero marami mekaniko tayong yun. Mekaniko. Hindi si Rani ko.
Meron naman tayong pang calibrate diyan, meron tayong pang overhaul diyan. Kompleto si Kompleto, may pang calibrate. Mga kapatid, yung Jeep Cherokee. Gusto ng may-ari gawin namin pick up. Ayan. So, bibidyohan ko to hanggang sa matapos to. Yan, nilagyan namin ng chassis. Ito, pinutol namin dito. Oh. Kasi hindi naman pwedeng maiksi o hindi ba natin pwedeng ipasok pa ng konti yan? Didikit na kasi sa upuan sir yung ano sa likod. Didikit na sa upuan. Pero sakto lang yung haba. Sakto lang yan. Sinukat niyo yung mga pick up. Mas mahaba lang konti. Mahaba ito ng konti. Parang ito yung expedition na eh. Haba nito eh. Ah, Ginayahan natin yung ano, yung sinad yung picture. Yung mahaba yung picture. yung sa picture. Sige. Ang mangyari ito, ang cross joint ito, yung double ano na to, yung double cross joint, no? Oh, Hindi na sorry, yung propeller. propeller, Yung double propeller na to. double. Hahanapan natin ng double propeller. Hindi na pwede diyan yung ano magdudugtong ka, hindi pwede, napakahaba. So, ano po ito? Bangan yung kalalabasan nito, papakita ko sa inyo yung picture. So mga kapatid, ito po yung aking solar panel. 300 watts times 5, 1.5 kilowatts. Gagamitin po natin yan doon sa ating ipuput up na EV, electric vehicle charging station. So nag-order na rin ako ng inverter at maglalagay po tayo ng batteries. Tignan natin kung pakikinabangan natin itong mga solar panel na to at iipon tayo ng renewable energy sa pamamagitan ng solar. Kapatid, magandang gabi sa inyo. So dumating yung yung order ko na rack and pinion. Kasi meron na naman tayong crosswind na i-convert ng rack and pinion. So ito po, ang nilalagay nating rack and pinion talaga sa crosswind ay brand new. Para talagang walang back job. So ayan, binubuksan ni Ron. Tingnan nyo po, ayan, yan. So ayan po, brand new po yung ating rack and pinion. Yan po ang nilalagay natin. Yeah, tanggalin mo nga sa plastic. Dumihan mo nga. Dudumihan ni Ron, oh. So ito po ay meron kasing isang crosswind doon. Nagpapa-convert. Oh. So ito po talaga upgrade. Hindi po convert talaga kung tutuusin. Kasi in place naman lahat. Yung pati yung ilalagay nating mga brackets diyan, in place yan. Oh. So bago po talaga lahat yan, mga kapatid. Brand new. So yan ay kakabit natin. Toyota po yan, Toyota. Itong rack and pinion natin, Toyota. Okay, bye-bye muna mga kapatid.